So bakit nga ba marami yung bumabagsak sa written examination or sa qualifying exam? Pati po sapat or physical agility test at higit sa lahat pati rin po sa neuropsychiatric examination. So bakit nga ba marami ang bumabagsak sa part D na ito? So yun po ang ating pag-uusapan ngayon. Isang magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Hariboy TV. If you like content videos like this, just do subscribe to my YouTube channel para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga videos. So ayan, isa po sa aking napansin, nung ako po ay applicant pa, ay after po ng qualifying or written examination, ay marami po yung bumabagsak at pati din po sa neuro exam. At pati po sa PAT. By the way, kung ikaw po ay gustong pumasok sa uniform service, ay pagdadaanan nyo po yung mga part na ito na kung saan ay marami po yung bumabagsak. So bakit nga ba po marami yung bumabagsak dito after po ng part na ito? So yan din po ay ang aking napansin nung panahon po na ako po ay isa pang applicant. Lahat po ng applicants ay dadaan po sa part na ito. Maliban na lang po sa mga RCRIM or sa mga registered criminologists, ano? So sila po ay binigyan po ng privilege na hindi na po mag-take ng qualifying or written exam sa Bureau of Fire Protection and then sa iba pong agency. So ayan, meron po silang privilege. So, gusto niyo pong malaman kung ano yung reason o rason kung bakit sila in-exempt sa ganitong mga part ng processing sa pag-apply, ay meron na po kong in-upload na videos patungkol dito. So, ayan, sa lahat po ng mga registered criminologists ay napakapalad po ninyo dahil meron po kayong isang part na hindi na po ninyo kailangan pagdaanan dahil kayo po ay meron na pong privilege, ano? So meron po silang passing score na. So pero kung gusto niyo pa rin po nilang mag-exam ay pwede pa rin po. Kaya lang kailangan lang nilang i-waive yung kanilang privilege para sila ay makapag-take ng exam. Pero siguraduhin lang po nila na kapag ini-waive nila yung privilege na yon ay dapat yung exam na kanilang iti-take ay kanila pa rin ipapasa para makaproceed sa next stage ng processing. So ayan po, shout out po sa lahat ng mga registered criminologists. Do type I am registered criminologist. Kung ikaw po ay isang RCRIM na nanonood ngayon, paki-comment down below naman po. At disclaimer lang po, this is based only on my own experience as former applicant. Okay, let's proceed. Yung unang rason po kung bakit marami ang bumabagsak o hindi pumapasa ay dahil po sa rason na hindi sila handa. They are not prepared. Ayan po, ika nga ni Benjamin Franklin, by failing not to prepare, then you are preparing to fail. Marami po yung bumabagsak dahil hindi po ito pinaghahandaan talaga ng mabuti. Alright? So sa mga future applicants dyan na gusto pumasok sa mga bureau, agency, sa uniform service, is pagandaan po natin yung mga part po na ito sa pag-a-apply. Hindi yung mag-a-apply ka, kahit nga 20 push-up, hindi po natin kaya pagdating sa PAT. Or kaya naman, pagdating sa neuro, hindi tayo marunong mag-drawing, hindi tayo nakapag-practice, at hindi nag-review. Mag-review po tayo ng mag-review. Marami pong mga review materials dyan sa online na pwede po nating i-review. May mga tao po na nag-o-offer ng mga review materials na kung saan andun na
yung mga possible na lalabas sa ating exam. Napakahalaga po talaga ng paghahanda. No? Tayo handa, hindi po tayo ready, ay talagang meron at malaki po yung chance na hindi po tayo mapapasa or hindi po tayo makakaproceed or tayo po ay mabibigo. Kaya sa lahat po ng mga applicants dyan, be sure, siguraduhin po natin na ito ay ating pinaghandaan ng mabuti. So ayan, ang tanong po ay, nakapaghanda ka na ba? Ready ka na ba sa pag-a-apply ngayon? Kung ikaw po ay handa na, just type, handa na ako sa pag-a-apply ngayon. Isa pa pong rason kung bakit marami po yung hindi pumapasa is kulang po sa focus. Baka po kaya hindi tayo pumapasa is baka po mas marami yung time na ating ibinibigay sa ibang bagay kaysa sa pagre-review. Okay, yung focus natin is nahahati. Distraction. Opo, sa pag-apply po talaga is napakarami po talagang distraction. No? Baka po yung ginagawa natin, mas nakafocus tayo sa paglalaro ng email, for example lang kaysa sa pagre-review o kaysa sa pag-focus sa kung ano yung dapat gawin sa pag-a-apply. Okay? Baka yung ginagawa natin is mas maraming time yung binibigay natin sa ating mga barkada, sa paggala, sa pag-focus, sa pag-a-apply natin, kung ano man yung pangarap natin na gustong pasukan. Okay? Kaya sa lahat po ng mga applicants dyan or future applicants, just stay focus po sa inyong career na gustong pasukan. Okay? Huwag ninyo pong hayaan na malistract or mawala po tayo sa focus na kung saan pwede po itong magresulta na hindi po natin maabot ang ating gustong trabaho. So, ayan po, sana po yan yung nakuha para hindi po tayo paulit-ulit sa pag-a-apply. So, ayan, yan po yung aking nakitang mga dahilan kung bakit marami po yung bumabagsak sa mga part na ito. Ulitin ko po, dahil po hindi po sila nakapaghanda ng mabuti, hindi po naka-focus. So, kung ikaw po ay isang applicant, napakahalaga po nito. So, in reverse, dapat po tayong maghanda ng mabuti at mag-focus sa ating pag-a-apply. Mag-review po tayo, mag-practice sapat sa neuro. Kung hindi tayo marunong mag-drawing, mag-practice po tayo kung paano mag-drawing. Marami po dyan sa online kung paano po gawin yan. At higit po sa lahat, palagi po tayong manalangin sa Panginoon na bigyan tayo ng magandang pangatawan, ng wisdom sa ating pagre-review, ng lakas sa ating paghahanda sapat at sa neuro. Okay, magtiwala po tayo sa Panginoon. Dalangin ko din po ang inyong tagumpay. So ayan, I hope meron po kayong nakuha kahit kunting aral sa content kong ito. Hanggang dito na lang po muna ako. See you in my next video. And again, good luck po sa inyong pag-a-apply.